Okay, pang game 3 na natin sa season na ito. At Lakers versus Pelicans. Nasa 6th man team pa lang tayo, kaya kung mapapansin nyo, ipinasok na tayo ng last 2 minutes sa first quarter. Ayun, at sa kasamang palad ay na-foul kaagad tayo. At sa palagay ko ay malamig ang panimula natin. At sa palagay ko ay hindi papabor ang larong ito sa atin. At kung napapansin nyo ay hindi ko pa makuha ang tamang pag-screen. At ayun, mabuti na lang ibinigay sa atin yung bola. Dahil kadalasan, bawat hingi natin ng bola, hindi talaga tayo binibigyan. Dahil nga, napakababa pa ng team chemistry natin. Sa mga baguhang maglalaro dito, ang tips ko dito para mas mapabilis na umangat yung team chemistry natin, dapat hindi tayo humingi palagi ng bola. Kasi once na humingi tayo palagi ng bola ay nagkakaroon ng bad call or consecutive na paghihingi ng bola at hindi tayo nabibigyan. So habang mababa pa yung team chemistry natin, punta lang tayo sa lugar at bibigyan na lang tayo ng bola. Sa madaling salita, hintayin talaga natin na pasahan tayo. Mahirap talaga laruin pag baguhan ka lang at kahit lugar na lugar ka na, hindi ka papasahan ng bola. Kaya ang diskarte natin, pag nahawakan natin yung bola, ay isalpak na natin yan. Mapapansin nyo din na hindi gaanong smooth yung laro natin, or kung di man nila pansin, malalaman nila yon pag maglaro na sila, na mas mahirap i-control ang larong ito kung naka-screen record tayo kisa hindi naka-screen record. Napakaswabe talaga yung galaw pag hindi naka-screen record. Kahit napakabago pa yung cellphone nyo, kapag nag-screen record kayo ay mahirap talaga ang control. Naalala ko lang yung old version na 2K20, bilang small forward ay umiscore ako ng 120 in just a single game. 10 minutes per quarter ay puro beyond the arc ang ginawa natin or puro 3-point shoot. Yun yung pinaka achievement natin doon sa old version natin na 2K20. Mahirap makuha yung 120 points sa isang laruan, lalo na at naka-screen record. Kaya pag maka 120 points ka, talagang napakagaling mo na dito sa laro ng basketball ng NBA 2K20. At susubukan ko ring mabit yung record natin sa old version dito sa new version na ito. At sa larong ito ay madalas tayong na-turnover dahil atat na atat tayo ng makapag alley-oop dunk. Kagaya nito, mahirap kontrolin ang mag-alley-oop pass tayo. Napaka-agresibo natin pagdating sa defense, pero madalas naiiwan tayo. Pero kung talagang competitive tayo, ay babawi tayo. Tulad nito, sumablay tayo pero hindi tayo papayag. So naagaw natin yung bola at humingi ako ng panibagong sit. Pinigay ko kay Luka ang bola at nagsit tayo ng screen. Wow, napaka-the best na screen. At walang bantay sa atin kaya hiningi ko ang bola. Napakaganda ng depensa kaya pinili kong ipasa ang bola. Kaso kabado masyado yung kakampi natin. Kaya ayun, nasalpakan si Luka. Okay, sa atin na ulit ang bola. At dali-dali tayong nakapag-screen. Dahil screen talaga yung madalas na banat natin. Dahil minsan lang tayo nabibigyan ng bola. 7 points in the game. At kung mapapansin nyo, dito pa lang humingi na tayo ng bola. Kaya bad call. Makakasalpak na sana tayo, kaso hindi man binigay sa atin ng bola. Kaya minsan nakakaisip tayo na lumipat na lang ng team. Dahil kahit lugar na lugar tayo, ay hindi tayo pinapasahan. Pero ganun din naman, pag lumipat ka ng team, ganun pa rin. Hindi ka pa rin papasahan dahil mababa ang team chemistry mo. Kaya ang pinaka-the best na gawin, ingatan mo turnover at makagawa ng mali para mas mapabilis ang pag-angat ng team chemistry mo. Ang basihan kasi ng tiwala na ibinibigay ng kasama or kakampi ay ang team chemistry mo. Kapag mataas na yung team chemistry mo, lalo na kapag 100%, mapapansin nyo kahit ibinigay nyo yung bola ay ibabalik at ibabalik sa'yo. Dahil nga, nasa sayo na ang tiwala nila. Shot clock at 6. Payton right side. The baseline jumper goes down. From the arc. And fouled hard. He misses the free throw. And he's good now. Tulad nito, hindi natin magawang maayos yung screen natin, pero good ball screen pa rin. At balik screen tayo. Yan, nakuha natin ng tama. At nakapag-alley-oop pass si Luka, kaso hindi lang nakuha.
Pansin niyo, bawat screen natin ay dumadagdag yung team chemistry natin. Ayan, perfect screen. Kaya muntik nang gumapang ang center nila. At pagdating sa rebound ay kailangan perfect timing talaga. Abang nasa kabilang court ay hiningin na natin ng bola. At sabay sa gasa na buti na lang nakakuha tayo ng foul. At di na tayo nag-aalala sa free throw shooting natin. Dahil nasa 100% na tayo pagdating sa free throw line. Sabi nga ng mga kasama ko, ayaw ko nang maglaro dahil napakahirap. Hindi sila napapasahan. Imbes na papataas ang team chemistry, bumababa tuloy. Yung team chemistry pala na sinasabi ko, gaya sa laro ngayon, yung letter B sa taas. Tulad ngayon, nasa good defense tayo. Kung mapapansin nyo ay tumaas. Pero hindi ito ang sinasabi kong team chemistry. Ang sinasabi kong team chemistry ay ang overall na team chemistry mo. Tulad nito. Ito yung team chemistry na sinasabi ko. Nasa 40% pa lang tayo. Pero ang team chemistry na gamit natin dito, kailangan umabot tayo sa A+, para pagkatapos ng larong ito ay mag-increase ang team chemistry natin. Tulad nitong isang karir ko, nag-increase yung team chemistry niya. Umabot na ng 63%. Kaya sa bawat paglalaro natin ay ayusin talaga natin. Iwasan talaga yung madalas na foul, turnovers, bad pass, at bad call. Nababawasan pa ang team chemistry natin pag wrong timing tayo sa pag-shoot ng bola. Pansinin nyo to, nagdagdag ang team chemistry natin dahil magandang screening natin. At napakaswabe pa yung salpak natin. Kaya pansin nyo, tumaas yung team chemistry natin. Muntik nang mapuno yung B natin. Ganun lang yan. Pag nakakommit tayo ng mali ay nababawasan yung team chemistry natin. Tulad nito, nagpula, nagbawas. Aangat ulit yan kung nakagawa tayo ng matino. So he gets the whistle, contact on the way up, and 2 shots coming up. And he makes the first. He hits both. Ito, napakagaling na screen to. Napakasulid. Dito, free tayo pero hindi tayo binigyan ng bola. Kaya nabad call tayo. Siyempre, nabawasan ang team chemistry natin. Shoots. Good, he hits shot. Ayan, nakapag-steal tayo. Kaya automatic, dagdag team chemistry at 363 dunk. Ayan. Dati, nawiwili talaga ako sa kaka-ML o Mobile Legend. Hanggang sa ma-discover ko yung larong ito. Dahil dito ay hindi kailangan ng internet. Kung gusto mong magpahinga, i-push mo lang. Kahit saan at anytime pwede kang maglaro. Wala kang magawa at naiinip ka. Kaya mapapalaro ka na lang ng basketball na ito. Hindi mo namamalayan, ay hapon na. Kaya panibagong bukas, panibagong pag-asa. Kung may hinihintay ka. Tulad ngayon, stress tayo. Ilang araw na mahirap ang signal at blinak pa tayo sa Facebook ng mahal natin sa buhay. Super stress tayo pero sa totoo lang, laking tulong ang larong ito para hindi na tayo makagawa ng mali. Alam nyo ba yung mali na sinasabi ko? Yung nag-away kayo ng girlfriend mo, wala siyang pakialam sa'yo, kaya humantong sa away, kaya ang ginagawa ng iba ay humanap ng iba or humanap ng kalinga or lambing ng iba. Okay lang sana kung girlfriend or boyfriend pa lang. Malala lang kung may asawa na. Kaya bilang may asawa, ay maglaro na lang ng ganito. Mawawala yung stress mo at hindi mo na nabigyan ng time para makipag-away sa jowa mo. Kaya advantage talaga. Advantage dahil pinahupa mo ang mga galit sa kanilang mga puso. Malay natin bukas or makalawa ay hindi nagalit ang mga jowa natin at i-unblock na tayo. Ang tanong kung i-unblock ba tayo? Pero ang mahalaga, naging nanatiling kalmado tayo dahil sa larong ito. Isa ka rin bang blinak ng jowa mo? Kaysa maghanap ng kalinga at lambing ng iba, maglaro ka na lang ng NBA 2K20 or 2K26. Okay, tapusin na natin yung mga hugot natin. Lipat na tayo sa pagkukomentary. Pocket six. Comes up. Mabuti na lang at pinasa sa atin ng bola. Aliw pas ang gusto nating mangyari. Dahil walang nag-attempt, tayo na lang sumalaksak. Kaso butata tayo. Sabi pa nga sayang, pero bawi tayo. Up in time. And that's it. Welcome. Okay, last quarter na tayo. Siyempre, balik screen outlet na naman tayo. Kaya ang resulta, nakasalpak ang kasama natin. The rebound. Naghahanap ng mapasahan si Luka at nag-screen naman tayo. Mabuti na lang at ibinigay sa atin ng bola. Kaya huwag na natin palampisin pa. Itira na natin yan. Pak, He banks in the layup. nagyabang pa. Double team na natin to. Pero mukhang alanganin tayo kaya balikan natin yung binabantayan natin. The three.
Kaso, nalit tayo ng lipad kaya hindi natin nakuha ang boot. Mabuti na lang, magandang depensa natin. To take the lead. So the whistle. And that drop Double team na naman natin ulit. pass to Peyton. Backing him down. Peyton right side. And it's off the back rim. Pagkahingi natin ng bola ay pinindot natin ng full seat pick. Kaya matik sabay screen si Lolo Bro. Pinasa natin kay Bruni yung bola dahil hindi natin kayang pumasok. At tumaas ang team chemistry natin dahil ipinasa natin ang bola kay Bruni. Yun yung tinatawag na pass to assist. That's good. Oh, here in the fourth. Panoorin nyo din sa part na ito. Humingi tayo ng bola na wala sa lugar kaya bad call. Buti na lang at ipinasa pa rin sa atin. Kaya easy shot na yan. Sabi ng komentary, nice layup. Pero floater naman ang ginawa natin. At talaga namang walang perpekto sa buhay, no? Parang ang pag-aasawa lang din. Nung nakilala natin at ginawa natin, inakala natin na perpekto ang ginawa natin. Kaso, nung pinakasalan na natin, doon na nagsilabasan ang tunay na ugali. Na-scam tayo. Sabi pa nga, nobody's perfect. Ika nga. Pangalan lang talagang perpekto. At dito naman sa lasikan, pansinin nyo napakalayo ko. Pero dahil sa kagustuhan natin makablock, tiniming natin ang oras. Kaya ayun, perfect block ang ginawa natin. Shot. And there's and so he draws. And the first one drops. Guys, this half it's been nothing At ayun, naka-negative A din tayo. And the Lakers back to Peyton. At sa part na ito ay nakagawa tayo ng mali. Naipasa natin ang bola ng nasa labas. Kaya automatic, tinapos na ang laro. At mabuti na lang panalo tayo. 102 versus 97. At syempre, napunta kay Luka ang best player of the game.